mag-apply. So, yung ganong cases guys, pwede nyo pag-isipan kung ano yung magiging pathway nyo. Kung gusto nyo pumunta dito sa Alberta, kung sa tingin nyo, kaya nyo sa... Good morning! Welcome to Jill in Can. Today ay Sunday at negative 26. Lalabas tayo sa weather na feels like negative 32. Ayun sila, oh. Tapos may isa lang kaming inaantay na anak. Nagpapatuyo pa ng buhok. Bawal lumabas dito na basa ang buhok. Mababalo ka. See you later! Nakaupo sa upuan ko. So, pauwi na tayo after ng church. How's your church, Saraya? Calix, hi! Ayaw mong pakita. I love, kamusta naman church mo today? Ay, ganda. Lamig. Ang lamig-lamig ng panahon. Tapos yung sasakyan namin, itong pintuan na to, ayaw na naman mag-open, na frozen. Yan, so, bago kailangan umalis, bago umandar yung kotse, kailangan pinapainit mo ng mga 15 minutes bago. Diba ganon? So yung mga iba, kahit na wala pa sila, may remote yung car nila. Yeah, tignan natin kung bubukas. Yes! So napo-frozen siya, ayaw niya bumukas. Kaya lahat dadaan dito sa harapan. Yan! Okay na. Pag-usapan natin mamaya ang mga dapat pag-usapan. The next day. Morning guys! Madilim pa. Hindi nyo makita. 7:15. 7:19 daw dadating yung bus dito. So, madilim na. Ayan ako. It's negative 31. Papasok tayo sa school. A few moments later. It's negative 23 guys. Ito. 2 minutes bago dumating ang train. Pero 6 minutes ago dito na ako. Sunny pero it's negative 31 guys. So madaling talaga siya sa pamas. Hindi lang talaga halata. Pero I think mas okay na rin na sunny siya. Kahit pa paano. Hindi konting init. Konting-konting lang. Kaya nga kahit malamig dito, kailangan ka pa rin mag-skincare. Especially moisturizer kasi drying to rin sa skin.
guys! Welcome back to Jill in Can. So, kamusta naman kayo guys? Kung nasaan man kayo sa Philippines, sa US, o kung saan pa man kayo dito sa Canada at kung sa ibang bansa, ay kamusta kayong lahat? So, ngayon guys ay Monday dito sa Canada. February... Anong date ngayon? 3! February 3, Monday at first day ng school ngayong month of February. So, ngayon ay napakalamig ng weather outside. It's negative 31. Kaya balot na balot tayo ngayon. Pero maraming salamat dahil sunny day. Kahit papano ay nakakatulong to na hindi maging sobrang malamig. Well, siguro dahil medyo nasasanay na tayo sa mga negative 20, ganyan, negative 18, 25. Pero pag nag-negative 31, tapos may araw, parang medyo okay lang siya. Pero talagang malamig siya, guys. Pagka hindi kayo sobrang tama yung pagka-bundle ng mga damit ninyo. Tapos dito, yung classmate ko kanina dumating kasi naglakad siya from school sa bahay. From bahay nila to school. 15 minutes walk. So, meron siyang scarf. Pagdating niya, nagbablush talaga yung ano niya, no? Yung cheeks niya. Pero sabi ng teacher namin, that's good daw. Kasi daw yung talagang sobrang white kasi parang frostbite na yon. So, at least, ano pa yung, nandun pa yung ano niya, yung mga, nabubuhayan pa yung mga dugo niya dito. So, hindi pa siya yung talagang nagmamanhid. Pero, ayun, sabi niya sobrang lamig kasi nga naglakad siya ng 15 minutes to 20 minutes walk. So, yung mga ganong lakad talagang malayo na yan dito, guys. So, kung nag-aantay tayo, katulad kanina, nag-aantay ako ng train, 6 minutes, mga after mga 2 minutes or 3 minutes na nag-aantay ako, ay talagang malamig na. Ayun. So, ayun guys, pag-uusapan pala natin ngayon ay tungkol dito sa Alberta. Bakit maraming gustong pumunta dito sa Alberta at bakit dapat wag muna kayong pumunta ng Alberta ngayong 2025. So, unang-una, bakit nga ba gusto pumunta ng mga tao dito sa Alberta? I'm speaking of yung mga tao na galing sa other provinces and they would like to come here to Alberta. So, kami naman, from outside Canada dati, ito yung napili namin dahil din sa mga ganitong reasons. Pero, meron akong gustong i-share sa inyo na isa sa mga dahilan din kung bakit hindi kayo dapat pumunta sa Canada dito sa Alberta, especially kung kayo ay international student, graduate from other provinces. So, ito guys, i-share ko muna sa inyo ano yung mga dahilan bakit yung mga tao ay gustong pumunta dito sa Alberta. So, unang-una dahil nga mababa yung tax dito. Isa lang yung tax na binabayaran, yung tinatawag na GST or Goods and Services Tax. Yan. So, 5% lang yung binabayaran. Pero sa ibang provinces, bukod sa GST, ay meron pang PST. Yung Provincial Sales Tax. Yan. So, meron pa tayong Provincial Sales Tax sa ibang provinces. So, mas mataas yung taxes nila. May additional pa, no? So, yun yung mabigat. At isa sa mga reason din ay yung mga housing. Mas mataas yung cost of living, yung mga bilihin, yung housing nila, yung renta nila mas mahal. Like in BC and Ontario, obviously talagang mas ano sila, no, mas mahal doon yung mga bahay. Especially kung big families tayo, kailangan natin mas malaking bahay, mas maraming rooms. So, ibig sabihin, mas mataas yung ating babayarang rent or kahit yung mga bumibili rin ng mga bahay, no, mahal din. At sa reason bakit namin napili dito, kami from outside Canada, at ganun din yung iba na gustong pumunta dito ay naiisip natin na dito ay may mabilis na PR. So, mas madali daw makakuha ng PR dito or permanent residency dito sa Alberta. So, pero case-to-case basis po yan, guys. So, especially ngayon na nagkakaroon ng paghihigpit sa buong Canada, ang bawat provinces, meron na siyang kanya-kanyang limitations na mga binibigay ng mga, may mga quotas na siya. Tapos, meron ding yung mga scoring, yung mga CRS, mas matataas na yung mga score, no? So, case-to-case basis yan. At isa pang reason
ayun, lalo na kung kayo ay international students, ay magdalawang isip po kayo or isipin nyo mabuti kung lilipat ba kayo from other province papunta dito kung kayo ay international student na graduate from other province. Yan. So, bakit nga po kayo hindi lilipat dito? So, hindi po ako nagdi-discourage. Pero parang binibigyan ko lang po kayo ng idea ano yung mga current situation dito sa Alberta. No? So, nakita natin yung mga good side ng Alberta. At ito naman ay yung other side, no? Yung mga iba, ayaw din nila dito dahil nga sa harsh weather condition. So, pero kung naka-bundle up naman tayo, ay pwede naman yan. Yun nga lang, mas longer ang winter dito sa Canada, ay sa Alberta, mas longer at mas malamig din. Tapos, mas ano din siya, mas snowy. Ayan, pero yun, so case to case basis, kung kaya naman ninyo ay why not, pwede pa rin kayong pumunta dito. At dahil nga madami na rin pumupunta dito, dahil dumagsa na rin yung mga lumilipat, so yung mga housing din ay nagkakaroon ng mga shortage sa mga ganyan. So mahirap din maghanap ng mga mauupahan, yung mga marerentahan dito dahil nga maraming dumadating. So mas maraming nangangailangan ng tirahan, minsan tumataas din yung renta ng upa dito sa Alberta. Na ring tao dito, no? Kung napapansin nyo naman sa mga news na yung unemployment rates dito sa Canada or sa Alberta ay tumaas na din po siya. So, ibig sabihin, katulad nga ng aking husband na until now ay naghahanap pa rin siya ng work. So, kasama siya doon sa mga naghahanap ng mga work na nasa mga unemployed, no, dito sa Alberta. At ayun, update ko nga pala kayo. So, yung nangyari dun sa kanyang interview na nagpunta pa siya ng Calgary, well, sad to say, ay hindi nga po siya pinala doon sa pagkakataon na yon. Pero tignan natin, syempre hindi pa naman end of the world, guys. So, meron pa tayong mga ibang opportunities. So, patuloy lang tayo sa paghahanap ng trabaho. So, ganun din kung sino man sa inyo nangangailangan ng work yan. Pagpatuloy lang natin. So, talagang mahirap lang talaga yung panahon ngayon, especially dito sa Alberta, yung mga paghahanap ng work dahil nga mataas yung unemployment rate ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo, kahapon kasi sa church namin, no, so parang may Sunday, so may mga kausap kami ng mga ka-churchmate namin. Tapos, meron kasi doon testimony meeting. So, may nag-share na isang ka-church namin yon. So, parang sabi namin, bakit parang nagpapaalam na yung kanyang testimony? Ayun. So, yun pala, isa sa mga options nila, guys, ay umalis na dito sa Alberta. So, sila, guys, ay from Ontario. Ang international student, graduate sila from Ontario. At nagpunta, after graduation, ay nag-move sila ng Ontario papunta dito sa Alberta. So, parang naka more than a year na sila dito sa Alberta. And, nakapag-submit na din sila ng kanilang for PR, no? So, nag-AOS sila, yung Alberta Opportunity Stream. At kung ano pa para magkaroon sila ng mga points, no? So, ngayon, ay nandun na sila sa pool, pero up to this point, parang inaantay nila, hindi pa rin sila nadudraw. Tapos, if i-check natin to, guys, yung Alberta Opportunity Stream, ito yung mga at meron kayong isa dito sa mga para maging qualified kayo for the Alberta Opportunity Stream. So, ito, guys, yung mga eligibility para sa Alberta Opportunity Stream. So, sabi dito, para tayo ay makapag-apply, you should have valid work permits that are based on one of the following. So, kung dapat meron kayong positive LMIA or the Positive Labor Market Impact Assessment. So, however nga ngayong panahon na to ay bihira na lang ang nagbibigay or halos wala na ang nagbibigay nito ngayon. Tapos, sinabi din dito, an ALMIA exemption for workers based on the following exemptions as determined by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. So, international trade agreements, workers transferred within a company,
International Experience Canada, Mobilite Francophone, R205 for religious work, and an open work permit issued by IRCC to vulnerable workers who have demonstrated they're experiencing abuse or at risk of abuse in the context of their employment in Canada, including under the vulnerable workers open work permit exemption. So may mga exception din, no? Pwede kayong makakuha ng pwede kayong makapasok dito sa Alberta Opportunity Stream with this one. The family members of a vulnerable worker under the VWO-WP exemption. Tapos ito, a post-graduation work permit held by a graduate of an Alberta Advanced Education publicly funded post-secondary education institution. PGW holders must also meet specific occupation, education, and work experience requirements as set out below. So, eto guys, isa sa mga dahilan kung bakit nga pala ang Alberta Opportunity Stream application nila ay hindi pa sila nadodraw dahil naisip nila na hindi po sila PGWP holder from, hindi sila graduate from Alberta. Yan. So, kung kayo ay international student, tapos lumipat kayo dito sa Alberta at mag-apply through the AOS, ay mahirapan po na ma-draw dahil based on their experience, yung isa sa kanila ay mas mataas yung score niya na 75 yung score. So, actually, ang minimum score na pwede mong makuha ay 60 lang. And then, pwede ka nang ma-draw or pwede mo na siyang ilagay sa pool. Pero sila, 75 yung score nila. So, mataas yun, guys. Kasi kung maka 67 ka lang pataas, pwede ka na rin mabigyan ng provincial nomination program. So, mataas talaga yung score nila na yun na 75. However, hindi nga sila graduate dito sa Alberta. Pero kaya, yung may kasabay sila na mas mababa yung score. So, parang nasa 60 plus yata yung score nun or 70 basta mas lower ng a few points lang sa kanya. Pero, graduate siya from Alberta at sila yung nabigyan ng invitation to apply. So, yung ganong cases guys, pwede nyo pag-isipan kung ano yung magiging pathway nyo. Kung gusto nyo pumunta dito sa Alberta, kung sa tingin nyo kaya nyo sa AOS, yung Alberta Opportunity Stream. Pero, yun nga, mas prioritize dito yung graduate ka ng Alberta. So, kung check nyo naman sa ibang mga provinces, may mga ibang provinces naman na hindi naman nila kino-consider kung graduate ka sa kanilang province. So, better check kung ano yung province na yon para kung mas maganda bang pumunta doon, kung mas madali ba sa inyo na ma-PR doon sa province na yon. So, kung gusto nyong lumipat dito sa Alberta at graduate na kayo ng other provinces, you have to consider and ano yung pathway na pwede nyong puntahan dito sa Alberta, no? So, kung ibang pathway naman ay, kung meron, kung hindi dadaan sa AOS, kasi yung AOS ngayon is more on the, kung graduate ka dito sa Alberta. Yan. So, ano pa ba yung ibang pwede? So, siguro yung Alberta Express Entry, guys. So, ano ba yung naisip nyo, guys? So, ano pa yung ibang way para, halimbawa, sa mga ganong cases na hindi kayo graduate ng province na ito, ano pa yung ibang pathway sa tingin nyo na pwede? No, bukod, pwede rin yung, sa tingin ko, yung caregiver pathway. However, iba yung ilalabas ngayong March 31, ay kailangan from outside Canada. So, hindi pa natin alam kung ano yung mangyayari kung meron bang inside Canada na pwedeng mag-apply din. Ayan. So, just comment down below, guys, kung ano yung sa tingin yung mga iba pang pathway para sa mga international students na yun nga, dahil nga sa mga restrictions ngayon ay kailangan din nating alamin ano yung mga pwede nating puntahan dito sa mga pathway na ito kung saan tayo swak. So, dahil sa pagbabasa ko din ng mga pathway na ito, hindi po tayo immigration consultant. Ako lang po ay isang international student na nag-share sa inyo ng mga
napapanood ko, ng mga nababasa ko based on the IRCC, at gusto ko lang i-share po ito sa inyo para naman pwede rin kayong makatulong sa aming mga katanungan dito sa amin, dahil syempre lahat tayo ay gusto nating malaman paano yung best way na maging permanent resident tayo dito sa Canada. At ganun din yung mga iba nating kapwa international student dito. Ayan, so please comment down below kung ano yung mga naiisip nyo, yung mga suggestions nyo, or ano yung mga sa tingin yung current na dapat nating i-take na pathway. Ayun, so kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga next vlog ko. So, thank you for watching, and I'll see you in my next vlog. Bye!